Bagamat ipinagmalaki ni Pangulong Aquino ang mga naging tagumpay ng kanyang administrasyon sa kanyang SONA, tila dismayado naman ang ilan. Ito'y dahil hindi nabanggit ng Pangulo ang tungkol sa Freedom of Information Bill. Narito ang report ni Rema Peñaflor. Pagtaas ng ekonomiya, kaunlaran sa mga social services, technical education at infrastruktura. Ilan lamang ito sa maraming nabanggit ni Pangulong Benigno Aquino III sa kanyang State of the Nation address kahapon. Kung kontento ang iba, meron ding ilang mambabatas na nakukulangan sa dapat nasasabihin ng Pangulo, lalo na't ilang taon na ito inaasahan. Isa sa inaasahang babanggitin ng Pangulo ay ang Freedom of Information o ang FOI Bill. Ngunit dahil hindi ito nabanggit ng Pangulo sa kanyang SONA, paniniwala ng iba, hindi ito prioridad ng administrasyon sa kabila ng isinusulong nito ang transparency sa publiko. Karamihan sa mga nakulangan ay ang mga sumusulong sa FOI. It was probably a speech that was effective, but again, there were some holes, and the biggest hole was the lack of the freedom of information. We hope that it's not an indication that it's not on the priority list ng Malacanang. Siguro medyo a bit of a letdown because everybody was expecting na finally babanggitin but sana kung nabanggit, napabilis yung discussion. Maging ang Vice Presidente ng bansa, nabigong marinig ang FOI sa SONA. Yun lang inaantay-antay ko. Katulad ninyo, palagay ko, you were expecting that yung FOI will be mentioned, pero hindi na banggit. Ilan sa mga panukalang batas na nais ihain ng Pangulo ay ang pag-extend ng notice of coverage para makakuha ang lahat ng magsasaka ng lupain. Hiningi rin ng Pangulo kahapon ang pangunawa ng Kamara na antayin ang kanilang pagpasa ng probisyon para sa Bangsamoro Basic Law. At bilang tugon sa desisyon ng Korte Suprema na unconstitutional ang DAP o ang Disbursement Acceleration Program, ipinapanukala ng ehekutibo na magpasa ng supplemental budget para sa 2014. Nananawagan din tayo sa pakikiisa ng Kongreso upang maipasa ang isang joint resolution na maglilinaw sa mga definisyon at kaisipang tila pinagtatalunan pa at iba pang mga usaping kayo lang sa legislatura bilang mga nagsulat ng batas ang makakapaglinaw. Sinabi ni Senate President Franklin Dredon na kanilang tatalakayin ang panukalang ito ng Pangulo. Sinusuporta po namin yung panukalang supplemental budget para po we can move forward on this issue. Hindi rin tulad ng dating pagpaparinig ni Pangulo sa Korte Suprema. Hindi niya ito nilait sa kanyang SONA. Napansin nito ng ilan din mga mambabatas. Yung fact na humingi si Pangulo ng supplemental budget, parang inacknowledge na niya na malamang magiging unconstitutional nga yung DAP talaga. So parang halos parang impliedly tinanggap na niya yung desisyon ng Korte Suprema. Mula dito sa House of Representatives, ito po ang inyong kaibigan, Rema Peñaflor, para sa Newsite.